Ayan mga paps, meron tayong ituturo, lalo na sa mga customer na bumibili nito. Lyuha po 5-pin rectifier regulator tawag dito, no. May iba-ibang kulay ito, no. Siyempre gagamit tayo ng test light para ituro sa inyo kung paano testingin or gumagana ba ito o hindi, no. Siyempre una, kabit muna natin ang negative ng test light natin dito sa ground. Ayan, yan po idinidikit yan mga paps, no. Kailangan sure ninyong ang test light ninyo umiilaw at ang battery. Tulad nito, ibig sabihin good ang ating battery, may laman yan, ano. At itong rectifier regulator, kadalasan dito mga pap, marami ang hindi pa marunong gumamit o itesting. Paano ba ang pagtesting nito, no? Ngayon ituturo natin para matutunan nyo. Ano po mga paps? Rectifier regulator Lyuha. Ano po? Ito ang madalas naming ginagamit. Ano? Matibay po ito. Ginagamit po ito sa pagpo-full wave. Pagpo-full wave sa Mio Sporty, Mio Salty. Kasi ang mga Mio po mga pap ay talagang half wave yan ang regulator, yung maliliit. Pag sinabing half wave, maliit yun, maliit lang. Okay. May ibang paliwanag pa dyan ang half wave at full wave. Ang half wave or full wave ay tinuturo po yan sa school. Kaya kung mag-aaral po kayo ng motorcycle mechanic, itinuturo at ini-explain nila ng mga instructor o mga trainer ang function ng half wave at full wave, lalo na to. Sa ngayon, madalas po itong ginagamit, ano, itong full wave. May iba't ibang kulay. Ayan, GY6 po ito, 5-pin rectifier regulator. May iba't ibang kulay ito mga paps, na kaya sabihin natin iba't ibang kulay, no. Ayan, iba't ibang kulay. Ayan, ayan, may iba't ibang kulay. White, may yellow, green, black at red. Sasabihin natin kung saan ito naka-indicate o saan dapat ito nakapapunta ang wiring nito. Bago natin i-test light, siyempre papaliwanag muna natin kung saan ito papunta, no? Kung ano-ano ang trabaho nito. Okay, bawat kulay nito. Okay? Ayan mga paps, no, papaliwanag natin isa-isa ito, no. Lyuha rectifier regulator 5-pin. Pag sinabing 5-pin, 5 wire. Ayan, no, 5 wire yan, no. Inalis yung balot para mas makita ninyo mga pap ang kulay. Magkakasunod dyan: green, yellow, red, white, black. Ayan, magkakasunod dyan, no. Iwa-hiwalay natin para mas maintindihan nyo, ano mga paps, no. Okay, ngayon paliwanag natin green. Itong green pong ito ay ground yan. Halimbawa, kung ang Yamaha po ay didikit dito sa Yamaha, ang kulay ng ground ng Yamaha ay black. Sa black nyo po ito ididikit. Next naman, ang yellow. Ang yellow ito ay nagmumula sa stator. Stator po yan, charging system. AC current ang dumadaloy dyan galing sa stator. Kaya ang yellow ito papunta to sa stator, ano. AC current na dumadaloy dyan papunta dito sa loob, no. Next naman ang red. Ang red nito mga paps, yan ang DC current output. Dalawa yan, DC current output. Ito ground, green, di ba? At ito sa ano, kumbaga sa battery ito ground. Ito naman sa fuse at battery positive, no? At ito naman mga paps, ang white sa stator pa rin. Dalawa yan, magkasama yan sa stator. Yan, yung white at yellow.
Pag pinulwib po, bali po kasi bago ano, kung kayo magpo-full-wave nito o ilalagay nyo sa mini sporty ninyo mga pap, kailangan i-full-wave muna ang stator. Ano, may mga pig-vlog po ako sa una kong mga tutorial kung paano pag full-wave sa stator nung Mio Sporty. Panoorin nyo na lang po. Ito naman, itinuturo natin ang color code at kung saan ito nakadikit. Ayan, yung white and yellow. Next naman, ang black. Ang black naman mga paps, pwede nyo itong ilagay sa accessories, sa brown, o kaya pagsamahin. Yan, pagsamahin nyo to. Yan, pagsasamahin. Kasi ang trabaho po kasi ng black na ito, control ng DC output. Kasi pag wala po, pag hindi nyo sinama yan, kumbaga mas tataas ang voltahe ng daloy nito, no? Daloy, yung EC itong dalawang ito galing sa stator papunta dito sa loob, at itong DC output, at ito yung control, nagko-control po yan, kaya dapat magkasama, dapat lagi yan. O kaya sa accessories, kumbaga sasalubungin ang DC output nito na charging ng black na ito, kasi ito yung nagko-control ng DC output. Ayan, kahit magkasama. Kaya pag nagpupuloy kami dito mga paps, sa mga sporty, magkasama na yan, ganyan na. Nagiging 4 wire na yan kasi magkasama na yan, control na. Kaya ngayon napaliwanag na natin yung iba't ibang kulay at kung saan nakalagay. Ngayon, test light. Paano pag test light nito, mga paps? Yan, ito naman, test light. Siyempre, paano gagana ang test light natin kung talagang dumadalo ito o hindi? Ngayon, ang green ilalagay natin sa positive. Ayan natin Ayan, tingnan nyo mga paps. Ang test light natin nasa ground yan, test light. Siyempre muna ay ididikit ko muna to sa red. Red kasi output, ground. Dapat ang positive niyo dadaloy dito sa red. Dapat iilaw yung test light natin. Yan, umilaw na mga paps. So, kita nyo, positive, nakadikit niya sa battery, umilaw. Okay, ibig sabihin yung ground may daloy papunta dito sa daloy, yan, gumagana. Next naman itong dilaw, green. Ayun, good. Ibig sabihin ang green at yellow magkaugnay, walang putol, good yan. At ang white, kanina natin ganun din dapat, iilaw din dapat. Ayan, umilaw na, good yan, ibig sabihin good. Ngayon dapat ito walang ilaw kasi control yan. Ayan, walang ilaw, di ba? Okay, ngayon ididikit naman natin ang itong mga paps. Ididikit natin, ito naman yellow sa positive ng battery. Titis light natin. Kapag umilaw, ibig sabihin good yan. Kapag hindi umilaw mga paps, ibig sabihin sira ang regulator na yan, hindi magcha-charge yan, test light natin. Ayan mga papa. Yung dilaw nilagay natin dito sa positive ng battery, at yung red dapat umilaw yung test light kasi output daloy, papunta yan dito daloy. Ayan, gumana, ibig sabihin buo ang dilaw na yan. Next naman natin ang white. Sunod natin yung white, dapat iilaw yan, red pa rin kasi pupunta sa red yun Ayan, umilaw pa rin. Ganyan po ang pag-titis light. Dapat ang black na yan wala, lagi pong wala, kasi ang trabaho po ng black talaga mag-control lang naman ito. Yan po, ganyan po ang diskarte, Ayan mga papa, sana maintindihan nyo to, at magkaroon ng kayo ng ideya kung paano pag tester gamit ang test light. Malalaman nyo na po kung sira o hindi ang regulator na ito, sa mga nagtitinda, sabi raw pag binili no return, wala nang balikan daw. Dito sa akin mga paps, kung pag bumili kayo nito,
iti-test light pa namin yan, pwede nyo i-return. Dito pa lang iti-test light na namin yan kung talagang gumagana o hindi. Po, bago namin ibigay yan, no? Yan. Dapat iilaw yan na yun. Ganyan ang diskarte mga pap, no? Kaya kung gusto nyo bumili ng rectifier regulator sa amin, may balikan. Kapag sira, may balikan. Dito lang titistingin na namin. Mismong tayo mag-test light. Ito, may mga multi-tester naman kami dyan at may test light para alamin kung talagang legit at okay ang regulator na ito. Ayan mga paps, mura lang ang binta namin dito, no? Okay at sana maintindihan nyo ang konting tutorial na ito. Basic tutorial lang ito mga pap. Sana magkaroon kayong kaalaman at konting ideya, no? Sa mga nais mag-convert nito, pinaliwanag ko na sa inyo. May mga diagram tutorial na akong ginawa nito, no? Liyuha. Ito ang best talaga na lagi namin ginagamit dito sa pagpo-full wave. Kapag nag-full wave po kasi kayo nito, lalakas kasi ang battery at mas hahaba ang buhay ng battery. Kapag liyuha ang gagamitin ninyo. Mga paps? Okay. Maraming salamat. Please subscribe my YouTube channel, Mechanic Doctor. Open tayo araw-araw. Kaya kung nais nyo magpa-convert ng liwa rectifier regulator, ang gagamitin, PM lang. Siyempre, papaliwanag muna natin kung saan ito papunta, no? Kung ano-ano ang trabaho nito. Okay? Bawat kulay nito. Okay? Ayan mga paps, no? Papaliwanag natin isa-isa ito, no? Liwa rectifier regulator 5 pin. Pag sinabing 5 pin, 5 wire. Ayan, no? 5 wire yan, no? Inalis yung balot para mas makita ninyo mga pap ang kulay. Magkakasunod yan: green, yellow, red, white, black. Ayan, magkakasunod yan, no? Hiwa-hiwalay natin para mas maintindihan nyo, mga paps, no? Okay ngayon, paliwanag natin yung green. Itong green pong ito ay ground yan. Halimbawa, kung ang Yamaha po ay didikit dito sa Yamaha, ang kulay ng ground ng Yamaha ay black. Sa black nyo po ito ididikit. Next naman, ang yellow. Ang yellow ito ay nagmumula sa stator. Stator po yan, charging system. Easy current ang dumadaloy dyan galing sa stator. Kaya ang yellow ito papunta to sa stator, easy current na dumadaloy dyan papunta dito sa loob, no? Next naman ang red. Ang red na ito mga paps, yan ang DC current output. Dalawa yan, DC current output. Ito ground, green, di ba? At ito sa kumbaga sa battery ito ground. Ito naman sa fuse at battery positive, no? At ito naman mga paps, ang white sa stator pa rin. Dalawa yan, magkasama yan sa stator. Yan, yung white at yellow. Pag pinulwave po, bali po kasi bago kung kayo magpo-full wave nito, ilalagay nyo sa mini sportin niyo mga pap, kailangan i-full wave muna ang stator. May mga pig vlog po ako sa una kong mga tutorial kung paano pag full wave sa stator nung Mio Sporty. Panoorin nyo na lang po. Ito naman, itinuturo natin ang color code at kung saan ito nakadikit. Ayan, yung white and yellow. Next naman, ang black. Ang black naman mga paps, pwede nyo itong ilagay sa accessories, sa brown, o kaya pagsamahin. Yan, pagsamahin nyo to. Yan, pagsasamahin. Kasi ang trabaho po kasi ng black na ito, control ng DC output. Kasi pag wala po, pag hindi nyo sinama yan, kumbaga mas tataas ang voltahe ng daloy nito, no? Daloy. Yung AC itong dalawang ito galing sa stator papunta dito sa loob, at itong DC output, at ito yung control. Nagko-control po yan, kaya dapat magkasama, dapat lagi yan. O kaya sa accessories,
kumbaga sasalubungin ang DC output nito na charging ng block na ito, kasi ito yung control, nagko-control ng DC output. Ayan, kahit magkasama. Kaya pag nagpupuloy ko kami dito mga paps, sa mga sporty, magkasama na yan, ganyan na. Nagiging 4 wire na yan kasi magkasama na yung control na. Okay ngayon napaliwanag na natin yung iba't ibang kulay at kung saan nakalagay. Ngayon, test light. Paano pag test light nito, mga paps? Yan, ito naman. Test light. Siyempre, paano gagana ang test light natin kung talagang dumadalo ito o hindi. Ngayon, ang green, ilalagay natin sa positive. Ayan natin Ayan, tingnan nyo mga paps. Ang test light natin, nasa ground yan. Test light. Siyempre muna, ay ididikit ko muna to sa red. Red kasi output. Ground. Dapat ang positive niyo dadaloy dito sa red. Dapat iilaw yung test light natin. Yan, umilaw na mga paps. So, kita nyo? Positive, nakadikit siya sa battery, umilaw. Okay, ibig sabihin, yung ground may daloy papunta dito sa daloy yan, gumagana. Next naman itong dilaw, green. Ayun, good. Ibig sabihin, ang green at yellow magkaugnay, walang putol, good yan. At ang white, ngayon natin ganun din dapat, iilaw din dapat. Ayan, umilaw na, good yan, ibig sabihin good. Ngayon dapat ito walang ilaw kasi control yan. Ayan, walang ilaw, di ba? Okay, ngayon ididikit naman natin ang itong mga paps. Ididikit natin ito naman yellow sa positive ng battery. Titis light natin. Kapag umilaw, ibig sabihin good yan. Kapag hindi umilaw mga paps, ibig sabihin sira ang regulator na yan, hindi magcha-charge yan, test light natin. Ayan mga papa. Yung dilaw nilagay natin dito sa positive ng battery. At yung red, dapat umilaw yung test light kasi output daloy. Papunta yan dito, daloy. Ayan, gumana. Ibig sabihin buo ang dilaw na yan. Next naman natin ang white. White sunod natin yung white. Dapat iilaw yan, red pa rin kasi pupunta sa red yun Ayan, umilaw pa rin. Ganyan po ang pag-titis light. Dapat ang black na yan wala, lagi pong wala kasi ang trabaho po ng black talaga mag-control lang naman ito. Yan po, ganyan po ang diskarte, Ayan mga papa, sana maintindihan nyo to, at magkaroon ng kayo ng ideya kung paano pag tester gamit ang test light. Malalaman nyo na po kung sira o hindi ang regulator na ito, sa mga nagtitinda, sabi raw pag binili no return, wala nang balikan daw. Dito sa akin mga paps, kung pag bumili kayo nito, ititis light pa namin yan, pwede nyo yung return. Dito pa lang ititis light na namin yan kung talagang gumagana o hindi, bago namin ibigay yan, yan, dapat iilaw yan na yun. Ganyan ang diskarte mga pap, kaya kung gusto nyo bumili ng rectifier regulator sa amin, may balikan. Kapag sira, may balikan. Dito lang titistingin na namin, mismong tayo mag-test light. Ito, may mga multi-tester naman kami dyan at may test light para alamin kung talagang legit at okay ang regulator na ito. Ayan mga paps, mura lang ang binta namin dito, okay at sana maintindihan nyo ang konting tutorial na ito. Basic tutorial lang ito mga pap. Sana magkaroon kayong kaalaman at konting ideya, sa mga nais mag-convert nito, pinaliwanag ko na sa inyo. May mga diagram tutorial na akong ginawa nito, Liyuha. Ito ang best talaga na lagi namin ginagamit dito sa pagpo-full wave. Kapag nag-full wave po kasi kayo nito, lalakas kasi ang battery at mas hahaba ang buhay ng battery kapag liyuha ang gagamitin ninyo, mga paps.
Okay, maraming salamat. Please subscribe my YouTube channel, Mechanic Doctor. Open tayo araw-araw. Kaya kung nais nyo magpa-convert ng Liwa rectifier regulator, ang gagamitin, PM lang sa FB page, rectifier regulator. Paano ba itis? Okay, maraming salamat sa mga customer na nagtitiwala at sumusuporta, nagpapagawa. Marami pong salamat.